Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5 titled Tirada ni Representative Barsaga. Binanatan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga si President Bongbong Marcos matapos siyang voluntaryong sumuko sa Dasmariñas Component City Police Station kaugnay ng kinakaharap niyang 8 bilang ng cyber libel. Nasa 48,000 pesos ang inirekomendang piyansa sa kada bilang nito. Sa kanyang social media post, nanawagan si Barsaga na alisin sa pwesto ang Pangulo. Yan po ang litrato ni Congressman Barsaga. Nakunan siya ng mugshot sa himpilan ng pulis. So ngayon nakakulong. But I'm not sure kung nasa kulungan pa rin o nakapagpiyansa na. Okay. Pinakulong ako ni Marcos, pero lumalaban pa rin ako. Ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control. Masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Kailangan na natin siyang tanggalin bilang presidente. So, marami pong kaso na naisampa laban kay Congressman Barsaga. Ito yung unang kaso na nalabasan siya ng warrant of arrest. Cyber libel isinampa ni Mr. Enrique Razon at mga iba pang kongresista na sakop ng National Unity Party. Kaya 8 counts. Kasi hindi lang si Mr. Razon ang nagreklamo. So, inindik siya o inaprubahan ng piskalya ang reklamo at umakyat sa korte ang kaso. So, ang judge nag-issue ng warrant of arrest. So, 48,000 times 8 dahil 8 counts eh. So, ilan yan? More than 400,000 ang piyansa na kailangan niyang i-produce. Ang alam ko, kagabi siya nag-surrender sa police. Kaya nakunan siya ng ganitong mugshot. So, i-produce niya muna yung pera. Tama, kagabi siya. So, by this time, baka nasa kulungan pa rin. Kasi, ang alam kong proseso, yung mga abogado, pupunta sila sa korte. At ipaalam sa korte na si Congressman Barsaga nag-surrender at ang korte naman mag-issue ng papeles papunta sa bangko, sa land bank. Ang alam ko dyan na pinagbabayaran ng piyansa. So baka by this time, kung nandyan na yung pera, palagay ko nandyan dahil may kaya naman sa buhay si Congressman Barsaga. By this time, 9:30, kung open na ang land bank, doon na, babayaran na yung piyansa. Once na nabayaran na yung piyansa, meron ng resibo. So, mga abogado ni Congressman Barsaga, babalik sa korte. Papakita yung resibo. Oh, ang korte, pag nakita niya yung resibo, mag-issue na ng order sa kapulisan na yung warrant of arrest is parang napawalang bisa na at pwede nang palabasin sa loob ng kulungan si Congressman Barsaga. Yan ang pagkakaalam kong proseso. So, lumalaban ako, sabi niya. Bilib ako sa kongresistang ito. Last year ba yun, yung nagsimula siyang nagsalita laban kay Romualdez? Grabe, halos hindi ako makapaniwala na mayroon pa tayong kongresistang katulad niya. Dahil sa kanyang pagsasalita, natanggal sa pwesto si Romualdez. Tapos tinuloy niya. Marcos nga ang binanata niya. Kahit, yan, Romualdez, mga kongresista, binabanatan. Ito ngayon, sa kanyang mga payag, sinampan siya ng cyber libel at yun, nakakulong. Kaya lang, lumalaban ako eh. Dahil, yun na nga,
kikita niya yung korupsyon. Ang dami ng ninakaw ni Marcos sa pera ng taong bayan. Nahirapan ang taong bayan dahil nagmahal ng gasolina. Kaya yun, nanawagan na siya na alisin na si Marcos. So, saludong-saludo ako sa tapang ng batang kongresistang ito. Okay. Al George Madanza, correct ka yun, Congressman. Sabi dito, NIVS, sa administrasyon ni BBM, kapag nasa tama ka, pinag-iinitan ka. Rinaldo, okay, magbasa pa ko ng iba. Rene Masangkay, I salute you, Congressman Kiko Barsaga, dahil sa tapang at paninindigan mo. Nakakulong ka, hangang-hanga ako sa iyo. Tapang mo para sa akin, isa kang hero. Ayan. To me, itong kagaya ni na Barsaga, ni na Congressman Libiste, Congressman Eli San Fernando, Congressman Rodante Marcoleta, at iba pa, sila ang mga modern day heroes natin ngayon. Kung panahon ng Kastila, nandyan sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, at iba pa, nagbuhay sila ng buhay para magkaroon tayo ng kalayaan. Ganon din ang ginagawa nitong mga batang kongresistang ito. Nagsasalita sila laban sa administrasyong ito. Kasi ang pananaw nila, instead na iahon sa kahirapan ang taong bayan, lalong pinapahirapan ng administrasyong ito ang taong bayan dahil sa korupsyon. Hindi mo maikakaila. 97% sa mga Pilipino nagsasabi talamak ang korupsyon sa administrasyong ito base sa survey na sinagawa ng Pulse Asia. At ako mismo, kitang-kita ko ang mga nangyari, kaya maleta, kaliwat kanan. So hanggang kailan ba tayo makakuha ng hustisya? Sabi nila, magpakulong sila ng mga kawatan sa flood control by December. Magkri-Christmas sa loob ng kulungan. Wala namang nakulong. Oh. So, maghintay na lang tayo sa December, sa 2028. Dahil sabi ni Atty. Guanzon, pag nanalo si BP Sara, sigurado makukulong ang mga kawatan sa gobyerno. So again, mabuhay ka, Congressman Kiko Barsaga, ituloy lang ang laban. Nasa likod mo ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para patayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang natagaan na mo o giyero. So, siya lang nagpasan. So muna ni ang ilang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga ayero. Sa Ginoo nga salamat sa Ginoo nga
inabang sa singa di na may maulanan. Oo. Salamat po. Magpa inaat unta niya magpadayon ang inabang para dagan ang may nabangan. Salamat kaayo. Salamat.